Mga kapuso, naging matindi ang alinsangan lalo na ng pagsapit ng hapon. Kabilang ang mga lugar kung saan bumoto ang mga kandidato sa pagkapangulo. Sa initial datos ng pag-asa at ng NOAA Heat Index Calculator, umabot sa 44 degrees Celsius ang init factor niya sa Davao kung saan bumoto si Duterte. Umabot naman sa 42 degrees Celsius ang nadamang init sa Capiz kung saan bumoto naman si Rojas, habang sa Metro Manila kung saan bumoto sina Binay, Ho at Santiago, pumalo sa 40 degrees Celsius ang init factor. Sa mga susunod na araw, magiging mas maalinsangan pa dito sa Metro Manila kumpara ngayong araw. At ayon sa Metro Weather, papalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang init factor mula Miyerkules yan hanggang Biyernes dahil 42 degrees Celsius po ang posibleng init factor. Nasa 41 degrees Celsius naman ang init sa Davao bukas yan, habang 39 degrees Celsius ang init factor dyan sa Roa City, Capiz. Kahit mainit ay asahan pa nga kapuso ang minsanang malalakas sa pagulan dyan sa may eastern section ng Mindanao. Umaga pa lamang yan at sa hapon buong Mindanao na ang posibleng ulanin at mas malalakas ang mga pagulan dyan sa may Zamboanga Peninsula at ARMM. Maliwalas naman sa malaking bahagi ng Visayas sa umaga, pero sa hapon may mahinang ulan dyan sa may eastern section, lalo na dyan sa may probinsya ng Samar. Habang sa Luzon, maaliwalas din sa umaga, pero pagdating ng hapon, uulanin ang northern section, particularly itong Cordillera at Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.